siya ang nagsasabi kung sino ang pwedeng pumasok at hindi pumasok. Kausap namin yung aming ICC lawyer and sinabi niya this has never happened before. At sinabi niya na it's craziness. Inaasahan po na magsasalita ngayon si BBM sa publiko. Ano inaasahan mo? Ano ba, maliwanag to? Or You have a message for him? ano bang inaasahan mo? Ano pa bang aaspag? Diba? Nagbigay nga siya ng statement na 20 pesos per kilo na bigas. So ano pa bang aasahan natin sa mga statements ng nakikita naman natin kung ano yung ginagawa nila, nagigipit nila. Hindi na tayo member ng ICC. At noong final yung ICC complaint, out of time na sila, ni-raise natin yan ilang beses, wala silang jurisdiction. Pero tayo lang sa buong mundo ang bayan o ang bansa na nag-cooperate sa ICC. Para tayong doormat. The Philippines is like a doormat for other countries, not just the ICC. Kung sino man yung sumasamantala sa ating bayan. Kaya, nakakalungkot dahil saan ka ba nakahanap ng bayan na yung kanyang citizen mismo ibibigay niya sa dayuhan. Nakakahiya bilang isang Pilipino. But were you able to talk to your dad kung ano po yung sitwasyon niya currently nung bago siya umakyat at currently na nakaakyat na siya dun sa plane? Nagkausap kami kanina pero medyo choppy kasi yung signal dun sa loob kasi ginajam yung signal. Naintindihan ko lang naman sa kanya, sabi niya na wala tayong magagawa. Parang the way I say it, sabi niya, it's that's life, kasara-sara. But then I told him na some instructions on what to say and what to do. Pero sa totoo lang, dapat hindi talaga yan umalis ng bansa si President, former President Rodrigo. Pag umalis po, susunod po ba kayo? Yes, meron na pong arrangements kasi kailangan ko kausapin yung mga abogado doon kung saan man siya dalhin. Pupunta kami, ako, at pupunta yung mga abogado and doon kami mag-uusap kung ano yung mga doon. Tingin niyo ba tama yung naging proseso sa sa warrant of Ay, arrest? hindi talaga. Kasi nakalagay sa rules ng ICC, the defendant should be taken to a court, a local court. Dapat dinala siya sa korte. At yung proseso natin dito sa loob, yun yung masusunod para sa pagkakilala. What were your instructions to Hindi lang magpapatawag ng What were your power. instructions to your father? About the legal matters lang, no? So sinabihan ko siya na kung ano yung sasabihin at gagawin for his lawyer. Bibi, ano pong plano niyo? Bakit po kayo nagpunta dito? Gusto niyo po ba sanang makausap din si father niyo? And then sinabihan ko din siya na huwag tumanggap ng pagkain siya katubig kahit kanino. I understand nag-prepare sila ng kami kanina doon sa assistant maghanda ng book. Hindi kayo pinapasok? Ano pong plano niyo dito ngayon? Well, nag-aantay ako. Papasukin nila dahil gusto ko makausap personal. Mahirap kasi sa video call kasi choppy. Ginajam nila yung signal. Kailangan ko siya kausapin. Ma'am, Duterte kami ma'am, kahit ano mangyari, hindi namin siya iiwanan. Ano pong sabi Kahit sa ano inyo? mangyari, hindi namin siya iiwanan. Salamat. Bibi Sara, sabi ni Attorney Raul Landino, nagrant na daw yung TRO. Any update po dito? Wala po akong update sa temporary restraining order ng Supreme Court. But as I said, lahat ng mga tao dyan sa loob ng base at dyan sa airport, kung Pilipino ka, hindi ka papayag na ginagawa nito. Were you surprised? Hindi tumanggi daw po were you surprised by this scenario or is it something that you expected?
Oh, the moment that I was still in the cabinet when this was mentioned, and the moment that I talked to the Justice Secretary, and then I noticed that he had very vague answers. We already started to prepare, but I have a different set of lawyers than President Duterte, so we have a book about what to do and all the research materials about ICC. So that is what we did, and then we shared our drafted petition. We had two for me who shared it with the team of PRRD. VP, I know this may be a sensitive question, but have you reached out to the President itself regarding the matter? No, Why not? because the way that they are doing it right now, there's no talking to the President. Because it's very easy for him to say, do not turn him over to the ICC. You can detain him here, wherever in the Philippines, but do not send him wherever the ICC says. You have a message to PBBM. If ever na madala kayo sa Hague, si dati nga Pangulong Marcos, doon Malasong. Ay, siya, padala mo doon. Oh, sorry. At dating Pangulo na siya, Yes. very soon. Ano? Very soon, why? Very soon. Ano pong message niyo kay PBBM? Kailan po kayo susunod? Okay. Well, nag-aantay, and then immediately pag pinilit nila kung ano yung gusto nila at hindi yung tama, susunod ako. Kasi kailangan ko kausapin yung mga abogado. VP, ano message nyo kay PBBM? Sa tingin niyo po ba nagiging personal na po? Oo, very personal. Nakikita nyo naman, nakafile sila ng impeachment na ang basis nila is hearsay and gossip. So, it's very personal. At sabi nga, ng lahat ng kumukwestiyon sa ginagawa ng administrasyon ngayon. This is a diversion from the failures to deliver good governance and decent public service Message niyo po to the kay PBBM. Filipinos. Message po kay PBBM. Wala akong message sa kanya. I don't think that there's talking to a person who will allow a citizen to be turned over to foreigners. VP, can you confirm hindi pa kayo pinayagan pumasok or naghihintay kayo ng clearance? Or ano? Hindi kami pinayagan. Ilang beses na kami na paulit-ulit. So, pinayagan. Sara, bilang simpleng mamamayan, ano yung pwede namin magawa para kay Tatay Diggs? Accountability, transparency and accountability from the government. Tinatanong natin kung anong nangyari sa PhilHealth, diba? Tinatanong natin kung anong nangyari sa budget, diba? Kami nabulog, sila nakikinabang. Huwag nilang ilihis yung usapan Tama naman. sa mga Tama gawa-gawa nila na Kami mga nabulog, sila makikinabang. Tama yun. akusasyon. Ay, ma'am. What's your message to the critics of the former Kakasakit ng mga president tao. saying that Buwan he may had pera it ng rough? bilit. Sila nakikinabang. What's your message to the critics of your father that he had it coming? Para sa kalusugan ng mga tao yun. There is no legal basis at all to turn over or to endorse the president, former president, to ICC. So, wala silang, kung para sila sa justice at sa batas, walang batas dito eh. So, nasaan sila? So, does that mean na parang he had it coming even if hindi sumusunod sa batas? Kaya nga sabi ko kanina, diba? Sabi ko, gagawin nila kung anong gusto nila kahit hindi tama. Gagawin nila kung anong gusto nila kahit mali. Ma'am, tumanggi na po yung DFA. Sabi ng DFA, hindi sila nakikipag-usap sa ICC. At pero may ito ma'am na ang nasa likod daw po ito is si former Senator Trillanes. Yanis talaga yung Well, siya yung nag-file.
Diba? Siya yung nag-file ng complaints and siya naman yung nagbibigay ng updates about sa ICC. Lagi naman tayong ina-update Trillanes sa mga nangyayari sa ICC. So, yes, of course, siya din ang nasa likod nito. Next move lang, sorry ha. Pagka, kasi crucial itong gabing ito, pag hindi may labas yung PRO, ano next move mo? Hindi ko alam. Hawakan ko ba yung gulong ng airplane na yan? Please stop mo. How are you feeling, ma'am? Yes. Sinasabi ko lang sa inyong lahat, kung Pilipino kayo, huwag kayong pumayag na isang Pilipino ibigay sa mga dayuhan, lalong-lalo na pag labas na sa batas yun. It's actually some sort of, I don't know, what do you call it, state kidnapping? Parang ganyan na yung nangyayari. And all because, Kahit kumakain kami rito, para kay Duterte to. Tama. and Para kay all Duterte to, para kay kumakain tayo. because, Duterte! 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 Wait lang ha, patapos si Vice President. Go Vice! Go Vice! kalimutan. Wait, Kahit kumakain kami rito. Sa PRO, Para kay Duterte. State kidnapping. State kidnapping ka na lang. Yes. And all because mukhang matatalo sila sa midterm elections. Dahil ang lakas ng vote rate sa 9 candidates ng PDP laban. At mag-ingat kayo I warned you about the budget. Pero ko ma'am. I'm warning all of you about election cheating. Ma'am ako ma'am. VP, who do you think should be held accountable dito sa mga nangyaring senaryo ngayong araw na to? Sino? Ang Should be held entire accountable. administration. Yes. Ma'am, pag hindi kayo tumakbong presidente, hindi na ako maboto ng presidente. Ma'am. Yes. Kasi sobrang lakas ng black voting ngayon. Lumalakas at nagsusnowball yung black voting ng 9 candidates ng PDP laban. At hindi lang yan. This is all about the 2028 elections. And I'm warning you, kung meron man 2028 elections. Nakita nyo na, di ba? Sinimulan nila sa People's Initiative. Hindi sila nagtagumpay. Kasi umalma yung mga tao. Imagine mo, bibilihin yung pagkatao mo para sa kagustuhan nila na hindi umalis sa pwesto. Tapos, sumunod ay impeachment para tanggalin yung kalaban, posibleng kalaban. Ngayon, dahil lumalakas yung PDP block voting of 9 candidates, natanggalin nila si President Duterte. Ma'am, ulitin ko lang po, kumusta po yung huling pag-uusap niyo po ni dating Pangulong Duterte? Okay naman siya. Sinasabi niya kanina, sabi ko, nandito ko sa labas ng gate, hindi ako makapasok. Sabi ko, hindi kita personal na mabigyan ng instructions, pero tinext ko na, sabi ko, minessage ko sa kanila lahat na kung sino man yung nandun sa loob, ano yung kailangan ko gawin. And then he said na, huwag ka na magantay dyan, umuwi ka na. So, hindi ko rin naman magawa na iwanan ng ating dating Pangulo. Hindi dahil tatay ko siya, pero dahil hindi ko matanggap na nagiging doormat tayo ng mga ganito lang tayo, mga maliliit na mga tao kung ikumpara mo sa ibang bansa. Pero alam mo yun, dapat may pride tayo ba? Dapat tayo kami Pilipino. Ma'am, how is he taking this po? Magkaisa tayo. Nag-council kami kagabi. And it was okay.
daan lang sa lugar. Daan lang sa lugar. Yun ang sabi niya. Kaya yung discussions din namin, legal. Hindi, kumusta yung kalusugan? Kumusta yung kalusugan niya? Anong napag-usapan niya? Oh, yan ang hindi ko alam kasi kung ano yung kanyang mga gamot, ano yung kanyang mga health conditions. Ang pagkakaalam ko meron talaga siyang mga health conditions, kaya siya may nurse na kasama lagi. And then meron siyang mga gamot at meron siyang mga gadget na kailangan na kasama niya lagi. And then, ang pagkakarinig ko kanina, mataas yung sobrang taas ng blood sugar niya. Kaya naging Ma'am, how true are the reports na nagiging daw po ng asylum si former President Duterte sa China and what was denied by you? Wala. I was there in Hong Kong. Wala siyang kausap from the Chinese government. And in fact, sabi niya, kung maalala nyo, 4 p.m. yung flight niya sa Cathay Pacific, diba? Sabi niya, agahan natin ng 7 a.m. Para makabalik na ako sa that was willingly surrendering himself to the jurisdiction of Philippine authorities, not the ICC. Ma'am, habang lumalapit yung eleksyon, ma'am, tumitindi yung personal na pang-ipit. Sa tingin niyo, babalik ka dito ang lahat? Kaya nga sinasabi ko kanina, sir, nandyan yung tao. I mean, tagalin man nila si former President Duterte sa equation, sa midterm elections. Nandyan yung taong bayan at lumalakas yung block voting ng PDP 9 candidates. Pero sinasabi ko sa inyo kanina, mag-ingat kayo sa election cheating. Matindi ito. Since tapos na po yung alliance with President Marcos, let me know kung meron kang discussion before during the campaign kung politics na ganitong issue nito. Kung you ask President Marcos, meron bang promise About the ICC? Yes. We did not discuss anything about the Were there ICC. discussions before this? No, with President Marcos, no. There were no discussions with President Marcos except that I wrote him a letter and then he replied regarding the ICC and that there will be no cooperation with the ICC. We'll release that letter. How are you Ma'am, feeling, bukod ma'am? kay How Yes are you feeling? Miguel Diaz, sino ba kasama niyo sa clinic? Ako hindi ko alam. Sorry. Alam ko lang yung mga hindi nakasama sa play, nasa labas. Nandoon si sa labas. Yes. And common law finance. Yes, si Hanilet nandoon din. How are you feeling, ma'am? I'm okay. Ano lang ako, kulang sa tulog dahil nagbiyahe kami kanina. Pero kumain ako kanina, huwag kayo mag-alala. Pero as Vice President, Init ang ulo ko. as Vice President, di ka pa napayagan papasok. Parang hindi mo nagagawa yung you're supposed to have power here. Wala tayong magawa eh. Kung susunod sila sa yung Philippine National Police, kung susunod sila sa illegal na mga orders, wala tayong magagawa. Yun yung desisyon ng Philippine National Police. Mag-implement sila ng illegal orders. That's what they did with Yusek Zulaika Lopez. So it's not surprising that it is happening. Ma'am, may mga balita na kayo daw po, dinadawit po kayo dito po sa issue ng ICC. Sabihin niyo, ma'am, baka kayo na po ang next na president after this. Oo, sinabihan ako ng nanay ko. Sinabihan ako ng nanay ko, sabi niya, mag-ingat ka dahil ikaw ang susunod. Handa na, ma'am. Anong handa? Kung handa na Pumasok harapin, doon handa na sa- para malampasan, mapagtagumpayan. Iniisip ko lang ang gastos sa abogado eh. Magastos kasi ang mga abogado. So yan lang naman yung concern natin sa ngayon. But so far, napaghandaan din naman yung gastos para sa mga abogado. Okay lang. Yes, my mother warned me about me as the next target for the ICC. Ma'am, ba't di pala kayo magkasabay umuwi ng Pangulo? Parang pinapalayo ko ba niya sa circle na wag ka na idamay ng pamumulitin? Hindi.
Kasi ano kami, kung napapansin nyo, kahit dati, hindi kami nagsasabay sa airplane. Na silang mag-asawa or kaming mag-ama, hindi kami nagsasabay sa airplane. Kasi pag nahulog yung airplane, mauubos kami lahat. Kaya never kaming nagsasabay sa mga airplanes. Ma'am, nandito lang kami, ma'am. Kaya hindi rin ako makapagsabi sa loob na sasama ako sa airplane na yan. Ma'am, ito pong private plane, ito pong chartered plane na pinagsakyan po kay PRRD. Pag-aari ba po ito ng isang congressman na si Congressman Zaldico? Tama po ba? Hindi ko alam kung sino ang may-ari ng airplane. Pero nung nakita ko na sinasabi nila na galing sa Pilipinas lang yung airplane, nakikita na natin na ano nga, Private. hindi kasi po yung ginagawa nila talaga. Ma'am, may labag po ba dito, ma'am, sa paggamit ng private plane? Yan ang hindi ko alam. I have to talk to ICC lawyers. Sa ngayon, ang alam lang namin is dapat siya dinala sa local authorities, local court. Ma'am, nag-update po ba sa inyo sila Atty. Torion at Atty. Vic Rodriguez tungkol po sa certiorari petition? Hindi. Hindi ko pa nakausap si Atty. Vic Rodriguez at si Atty. Torion. So, ang nakakausap ko si Atty. Delgra. Martin Delgra ang nakakausap ko and si Atty. Harry Roque. Ma'am, pag naisakay po ba si former President Duterte papuntang Netherlands, do you now consider to run for 2028 presidency? Hindi pa yan yung iniisip natin ngayon. Ang iniisip natin ngayon, unang-una, hindi dapat makaalis si President Duterte dito sa Pilipinas. At pangalawa, kung pipilitin man ng gobyerno na ipadala sa Hague si former President Rodrigo Duterte, paano natin siya makabalik sa Pilipinas. Yan lang muna yung asikasuhin natin. And of course, yung pangangampanya ng 9 candidates ng PDP laban. Ma'am, sabi nila, ma'am, may sinabi si Atty. Trixie Angeles, ngayon lang po, ma'am, after po na maisakay sa chartered air jet si PRRD, ang sabi niya po, kapag pumalis itong aeroplanong to, mananawagan tayo ng people power. Ano po reaction, ma'am? Hindi ko kasi nabasa or narinig yung kanyang statement, so hindi ako makakomment sa kung ano nasabi ni Atty. Trixie. Pero sinusuportahan niyo po ito, ma'am? Hindi yan ang concern ko ngayon. Ang concern natin lahat ngayon ay paano mapanatili dito sa Pilipinas si President Rodrigo Duterte. So tulungan ninyong ng taong bayan, tulungan ninyo kami mag-isip paano natin yan magawa na hindi siya umalis dito sa Oo, ma'am, tutulungan namin yan. BP, sabi po ni Atty. Delgra, ang huling-hiling daw po ng father niyo po ay makita kayo, makausap kayo, pero hindi pinagbigyan. How do you feel about it? Well, hindi na nakakagulat yung ganyan na klase na pag-iipit sa kanila. Parang, I was born in 1978, so hindi ko na wala pa akong, masyado pa akong bata para maalala ko. Pero kung tanungin mo yung mga senior citizens ngayon kung ano nangyari, matindi daw talaga pag-iipit. Oppression, abuse, and greed, sabi ng mga nakakanyari. Pero ma'am, kumpiyansa kayo na hindi makakalipat ang aeroplano? Wala akong confidence sa kahit ano ngayon, sir, kasi nakikita nga natin kahit ang sumusunod sila sa mga illegal workers. So, kahit kita nyo naman yung pag-file ng impeachment kahit walang basihan. Okay? Final words, ma'am. Duterte! 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 Final words natin
tayo malihis sa totoong problema ng bayan. Ang totoong problema ay ang presyo. Ang mahal na presyo ng bilihin, ang kahirapan ng ating mga tao, ang korupsyon sa ating budget, ang kawalan ng development projects, ang nangyari sa PhilHealth, Ang pilat namin, ma'am. nangyari Kami napuhulog na tao. sa Ibang tao nakikinabang. ngayon na tila ba we are stagnant, hindi tayo umuurong forward. Nandito lang tayo nakatayo at walang nangyayari sa bayan, walang nangyayari tungkol sa kahirapan. Yan yung totoong problema ng bayan. Hindi yung ICC, yung impeachment. Ma'am, pahabol. Nakausap niyo po si President, si BBM, ma'am. Wala. Hindi kami nagkausap ni President Marcos. There's no talking to someone who does not follow on with his